Salamat po sa ating Diyos na buhay at tayo po muli ay pagpuri at dapat pasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamagitan ng pag-awitan. Nablis po ba tayo kanina sa ating pag-awitan? Yes! Yes, bilang bigyan namin sa mga paspasak ating mga Panginoon. So, ako po muli, kapasalamat po sa Diyos na buhay na ako muli magamit po upang magpahagi po ng kanyang mga salita sa malaking pribileyo po na maging kabahagi po nito. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong series sa buwan po ng ating February. By the way, ano po, belated Happy Hearts Day po, ano? So, salamat sa ating mga Panginoon. Ang tema po natin is all about compassion and action. So, hindi po tayo nawawala for the lost. So, sino po yung mga nawawala? Compassion, okay? So, maalala po natin yung mga tinulong po nila Pastor Sani, Pastor Joshua, sa luto ng 2 linggong Sunday-Sunday po natin ay halos pagkapareho po. Amen? So, naramdaman na po ba natin? Nakita na po ba natin yung kung sino po yung mga tao na nawawala? O hinahanap pa po natin? O baka naman yung 2 preaching na nakaraan po ay parang wala lang. Naghahanap, ano, praise God po. So actually, ang ating pong pinakatin mo po sa ating yung February po, ay kung baka babalik po tayo sa pinaka-basic foundation po natin. Ano, it's all about evangelism. So lahat po tayo ay sa parang po natin buwan ng February po, nakapokus po tayo sa evangelism po. Pero sa Friday po, ng overnight po, hanggang di po natin nararamdaman yung passion o compassion doon po sa mga tao yun na nawawala po, hindi po tayo kikilos, amen? Hindi po tayo gagawa. What I mean is, hindi po puro awa, kung samahan po natin ng gawa. Tama po ba? Kasi kung puro awa ang ating pairalin, at wala tayong ginagawa, so sayang po. Diba maramdaman po natin kung anong nararamdaman ni Jesus Christ nung siya po ay nangaral. Sa dalang itulong po ng ating mga pastor, Pastor Sani, Pastor Joshua po. At sa umagang ito, ang ating pong mensahe, noong nakaraan, nakita natin yun kung paano naramdaman Jesus Christ. Sa akin po, ang mensahe po sa umagang ito is all about into action na po. Kung baga, yung 2 linggo na napakinggan natin ang mensahe, ito po isasagawa po natin ngayon. Tanong, paano natin isasagawa? Paano natin gagawin yung compassion for the lost, kung paano tayo mag-evangelize po? Without the compassionate heart, di po natin kayang gawin yung mga kapatid. Di po natin kayang mangaral sa labas, di po natin kayang magbahagi sa temple, especially sa ating pong sariling pamilya na wala pang pananampalataya sa Kanyang Jesus. Kaya mga kapatid, mapalat po tayo sa umagang ito at tayo pumulit ay makapaginig po ng salita ng Panginoon. So, ang topic ko po sa umagang ito, right? So, tayo po din lahat. At magbabasa po tayo ng kanyang mga salita po. Ito po yung pinaka-famous passage dito sa lahat po ng Biblia po. Okay, so basay po tayo. Kaya, kung mahalo kayo, gawin ninyong nagalad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Let us pray once again. Hallelujah. Amang banal at dakila, pangatan sa lahat, sa Panginoon Diyos, kami pumuli. Nagpapasalamat po sa isa ng pagkakataon na kami po ay makakapinig ng iyong mga salita. At sa umagin ito, ay patuloy po namin inanyayanin ba ng Espiritu, kaya mo kami po Diyos, na kayo po siyang mangusap po sa buhay po ng bawat isa, na nandun po ang ating pag-ibig na nagmumula sa inyo, na namang nais mong ipabatid sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ito po ay tumimo po sa puso ng bawat isa. At tulungan kami, Panginoon, ay tumingin sa po namin sa tulong at biyaya na nagmumula sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong gagawin po sa iyong pong kalagitnaan. At inangkin na po namin ang katagumpayan ng iyong mga salita sa buhay po ng bawat isa. Kaya marapat lang po Diyos, naibalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para sa pagsamba ang sa Panginoon Jesus at may sabi ng Amen. Sige po, makakapulong po tayo. Ayan po.
So, balikan po, ang natanong po tayo basa, di ba? So, hapasin po natin dyan, kaya't tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So sa dalawang minsan, balikan ko yung minsan ni Pastor Joshua, Pastor Sani po. So nakita niya, yung mga tao na walang pagtunguhan, sabi yun, yung nakaharas, yung mga tao that time, ano po, at walang Diyos na sinusunod. Kumbaga, kanya-kanyang lakad sila, ano. Sa panahon din natin, sabi ni Pastor Sani that time, eh wala nang pagkakaiba eh. Di ba? Kung titignan lang po natin, kung bubuksan lang po natin ating mga mata, at kung lalabas po tayo sa ating comfort zone na tinatawag po, walang iba ating iglesia, makita po natin na maraming tao po ang nangailangan po ng kaligtasan. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. We are responsible po sa bawat tao na wala pang pagkakilala sa ating mga Panginoon. Especially po sa ating mga mahal sa buhay po. Tayo po ang mayroong responsibilidad, mga kapatid. Okay lang ba sa inyo na pagdating ng panahon, kapag tayo po'y namayapat na sa langit, yung mga kapatid na iwan po ba namin dito ay mapupunta sa inyo? Okay lang po ba mga kapatid? Na habang tayo po'y nagsasaya, kapiling po ng ating mahal na Panginoon, yung mga kamag-anak po natin, mga kapatid po natin ay nagigilap at nagdurusa dun sa dagat-dagat ng abot. Okay lang po ba mga kapatid? Okay lang po ba? So, anong gagawin natin? Kailan ba natin gumawa po, mga kapatid? Kaya natin gumawa para sa kaharian ng Panginoon. Kaya natin kumilos po. Okay? So, ang topic ko, compassion for the lost, making disciples. Kumbaga, sa ating paghayo, nakita po natin kung sino yung mga tao o mga kalwa. Yung kalwa may katawan na baka magdala ng literal na kalwa. No, sa paghahayo po natin, pag-imbadjas po natin, pag tayo po ay nakita po ng tao na nandun lang pa kanyang willingness kung sinasabi natin, hinug na. Okay? Dalhin po natin sa ating iglesia, turuan po natin sila, at gawin natin itong disipulo. Kumbaga, gusto natin dito, kung tayo ang nagyaya, ikaw mismo ang magdidisipulo doon sa taong niyaya mo. Hindi na nagtatapos ang pukit, hindi na naman sa Diyos, okay na. Hindi po ganun. Hayaan mo na lang. So, meron pa po rin tayong gagawin. Like for example, kay Sister Gina, ano pa ba niya? Josie. Bago lang po kayo nakakila sa ganitong gawain po. Makatin. Maraming beses na po. So, praise God po. So, taga saan po kayo? Marami kang po. So, ibig sabihin si Sister Gina ang nag-invite kay Sister Josie. So, siya rin mayroong responsibilidad kay Sister Josie. Kasi making disciples po ito eh. Like Jesus Christ. Sa ating po binasa, di ba? Walang ibang sinugo ang ating mga laban ng Jesus, kundi ilan po. Sino? Yung kanyang 11 disciples. Actually, 12 disciples po yan eh. Dahil yung isa, bumaliktad, nagkanulot. Okay. So, 11 isa. So, binasa ko yung kanina, it's all about para lang po sa mga alagad lang po yun. Pero po natin yung prinsipyo. Diba? Kung para sa alagad lang yun, ano gagawin niyo? Alam ang buhay pa ating mga alagad niya. O, Mateo, Pedro, bumangon kayo dyan, kayo mga alagad sa labas. Kayo pumunta sa iba't ibang bansa. Kayo ang mga alagad sa iba't ibang klaseng tao. Pero hindi po eh. Diba? Patay na po sila. So, sino ang gagawa? Sino ang hahayo? Sino magdisipulo? Yung bang hindi mananampalataya? Yung bang walang pagkakilala sa Panginoon Jesus? Payag po ba tayo? Especially sa mga anak po natin. Payag ba kayo ng ating mga anak na hindi mga Kristyano ang magdisipulo sa ating mga anak? Di po ba? Kahit ako yung papayag. Kasi alam natin, kapag ibang tao at hindi Kristyano ang magturo sa kanilang sanlibutan, tiyak nakapamakan ang kalang patutunguhan. Kaya po kapatid, magkaroon po tayong compassionate heart po. Samahan po natin yung gawa. Yung mga asawa po natin, kapatid, wala pang bagay sa Panginoon. Tayo po mismo magturo sa kanila. Okay? Ang tema po natin, why do we need to continue sharing the gospel and making the gospel? So bakit kailangan ipagpatuloy
ang pangaral po ng salita ng Panginoon at pagdidisipulo. Kasi pinag mo po kanina, sabi sa Matthew 28 po yan, ang pinaka-talaga, yung mga 11 disciples po ang tinutusan ng Panginoon o itinalaga para sa pangaral po ng mabuting balita. Pero pagdating po sa Acts, pagbaba po ng baptism of the Holy Spirit, so lahat na po ay inutusan ng Panginoon. So lahat po nabautismo po sila on that time, maging babae, bata, lalaki, matanda, ay nagkaroon ng kapangyarihan ng mangaral po ng salita ng Panginoon. Kaya kapatid, ikaw, kayo, ako, tayo po ay merong responsibilidad. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay inuutosan ng Panginoon na ipahayag ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Naunawan po ba natin mga kapatid? Mahabag po tayo dun po sa mga taong wala pang palagala sa ating mga Panginoon. Kasi hindi ba't maramdaman yun? Wala lang. Hindi po kasi nandito po tayo sa umaga ito. Meron pong purpose ang layunin Diyos sa ating buhay. Okay? Why do we need to continue sharing the gospel and making disciples? We need to continue sharing the gospel and making disciples. Unang puntos po natin. It is commanded by God to every Christian. So dapat po yan para sa mga 11 disciples lang po yan. So sabi ko nga, dahil wala na pa mga 11 disciples, so sino na po ang papatuloy? At mapapansin po ang buong Biblia po ng New Testament, lahat po yan ay mayroong pangwakas. Pero bukod tangi po ang mga gawa, ang walang pangwakas. So sino ang gagawa kung papatuloy dun sa akad ng mga gawa? Kailan pagangbuhan sila Pablo? Kaya pamambuhay natin yung mga 12 disciples? Tayo na po yun. Kasi natin to every Christian, lahat po tayo ay inuutosan po ng Panginoon na magbahagi ng kanyang mga salita. Kasi marami na pong aanihin mga kapatid eh. Pero ang katotohanan po, kakaunti ang mga ani. So nadaan na karaan, sabi ng Panginoon, diba, sa preaching ng Diyos ng Pasusani, ipanalangin nyo na magpadala ng manggagawa. Pero yung nanalangin mismo, sila din pala ang gagawa. So tayo din pala, sa panahon po natin ngayon, tayo rin po ang gagawa tungkol po sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon Jesus. Pero sa panahon natin, anong ginagawa po natin? Diba? Verse 19 po, 19a, kaya't pumayo kayo. Yan sa tapon, kaya't pumayo kayo. Utos po yan. The Great Commission po yan ng ating mga Panginoon sa ating po mga Kristiyano. Bakit po naka-emphasize yung kayo? Di yan sinabi, kaya't pumayo ka Pastor Joshua, kaya't pumayo ka Pastor Amini, kaya't pumayo ka Brother Raymond, kaya't pumayo ka Simon Bible sa leaders. Wala pong specific na tinutukoy po dyan. Meron ba pinakita pangalan po? Wala. Sino yung tinutukoy na kayo? Tayo. Church na po ang gagawa po. So sabi ko, hanggat di natin naramdaman yung compassion na yan sa ating puso, yung habag, at kung di po natin bubuksan ng ating mga mata, at kung manatilang po tayo sa comfort zone na tinatawag po natin sa loob ng iglesia, paano na ang ipinapagawa sa atin ating mga laban ng Jesus? Paano po magpapatuloy ang karya ng Diyos? Kung tayo mismo mga Kristiyano na tinawag niya ay walang ginagawa. Accountability po natin mga kapatid. Pananagutan po natin sa ating Panginoon. Once na tayo kisumo, ibig sabihin bibilis po tayo dyan. Nagre-rebelate tayo, bakit yan yung gumagawa? Hindi tayo nagsishare ng salita ng Panginoon. Kaya dito na exception po ito mga kapatid. Kaya mapahal po kayo mga kapatid, Sir Joseph, mapahal po kayo sa mga bago po. Sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon Jesus. Sa mga pamilya po natin na wala pa pong, kahit ako man po, birthday ko yung mga kapatid ko eh.
na wala pang pagdagal sa ating plans. Dahil alam ko pagdating ng panahon kung saan sila mapupunta Ano ginagawa ko? Anong ginagawa po natin mga kapatid? Sana napakalabo na ito po yung isagawa po natin. Opo, mahirap. So sana you must deny yourself para makapaghahayo po tayo. At kahit na ito po ay utos ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang po para sa amin to, ng mga lingkod ng Panginoon na ituturo po, hindi lang po sa mga leader. Kahit po kayo mga ordinary membro, meron po kayong obligasyon to share the gospel. Amen? Amen. Tayo po ay nahamon po ng Panginoon. Na tayo po ay lumabas po. Marami pong tao dyan, dito lang po, sa kasada po natin. Kaya pa rin gumawa ng action po mga kapatid. Kaya din kumilos. Tama, ano yung habag natin, kung hindi gagawa, wala pong mangyayari. Ang pengas po nakita niya mga tao na habag po, gumawa po siya ng pamaraanan. Siya po ang kumilos mismo. Tayo din po mga kapatid. O minsan parang yan yung pinapahalagay kaya't bumayo kayo. So please God, dahil din po tayong mga kapamaraan, ayan po, sa biyaya po natin mahal ng Jesus. Okay, yung po sila din po namin na seminar, T40. So yun po agamitin pa for evangelism po yun. So pag sa 10 months, ganun po yun, garis umpisa na po namin yung Pastor Joshua, yung Father Makin pong T40. In a simple way po. Kasi ito pa nga natin, dapat maganda yung burden sa mga tao po. Hanggang di ko naramdaman yun, wala. Mas musoy ko sa utos natin mga kapatid. Okay? It is commanded by God to every Christian. Amen po ba? Agree po kayo mga kapatid? Amen. Tiyatagap nyo ba ang hamon ng Panginoon? Amen. O, konti lang kayo na. Let's God po. Okay? So, ang pansalita ng Panginoon, ito po nga pangalan verse lang po yan. Na papatunay na tayo po lahat ay minutusan po ng ating Panginoon. Paano naman sila tawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Roma 10:40 po yan. Paano sila sampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinundo? Tulad ng nasul, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Diba? Kita niyo po yan. Paano silang makakapanig kung walang mangaral, kung walang sinusugo? Paano po makakapakinig ay yung asawa, kapatid, kung ikaw mismo ay hindi ka mahawa sa kanila at hindi mo sila tuturuan kung paano po makakilala sa ating mahal na Panginoon. Dito mo, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Bakit? Kapayapaan eh. Kaligtasan ang dala po natin. So bakit tayo mahihiya na humayo? Bakit tayo natatakot na magpaling sa dala ng Panginoon? Ayun, ang kapayapaan ang dala natin. Ano pa po? Gawa. Ito yung inutos sa amin ng Panginoon. Nilagay kitang liwanag sa mga Hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Yan, si Apostol Pablo po dyan. Sabi ko sabi, sige okay. Amen, dadalang po yan. Kasi baka magkayong katanungan yun. Bada naman, paano po ako? Hindi pa po ako wala pa masyadong alam sa salita ng Panginoon. Paano ako mag-share ng salita ng Panginoon doon po sa mga tao wala pang pagkakilala sa Diyos o maging sa kapatid ko o sa kamag-anak ko. Paano ko i-share yun? Madalang ko at mamaya. Subalit tatanggapin ang kapangyarihan pagbaba sa inyong Espiritu Santo at kayo'y maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yun po sa mga 11 disciples po yan. Nandun po sa gawa. Bago po sila naging matapang sa pangaral, ay nagkaroon po muna ng baptism of the Holy Spirit. So dito ba makita na kung bakit ang mga Kristiyano ngayon ay takot na magbahagi po sa dapan dahil hindi pa po tayo nababautismo ng Balang Espiritu.
Yung tinatawag na real conversion po. Una, marami pong mga kapamahalan kung bakit takot tayo na humayo. Amen? Rejection, sa po yan. Iyak, sa po yan. Takot, sa po yan. Lack of knowledge about the word, sa po yan. Marami po yan. Pero lahat po tayo, huwag kayong kakalimutan palagi. Ilagay po natin sa ating isipan, sa ating puso, na lahat po tayo ay inutusan ng Diyos na kailangan po tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga mga kapatid, masaya ng pakinggan po natin, huwag po tayong maging taga-pusong po sa loob ng ating church. Maging kabahagi po. We are the body of church, di ba? So, pag isang katawan, dapat nagpa-function po lahat. Amen? Di lang po trabaho ng Pastor Joshua ang pag-share ng salita ng Panginoon. Di lang po namin trabaho to. Or deserve lang po namin. Kundi maging kayo po, ay meron din po ng responsibilidad. So we need take an action po mga kapatid. Huwag po tayo natili. Right? We need to continue sharing the gospel and making disciples. Okay, pangalawang puntos po natin. Ito. Pakibasa nga po. It is our responsibility. So responsibility po natin na tayo po ay mag-share ng salita ng Panginoon. So dyan pa rin po yan, di po ako lalayo dyan. Gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. May nakain sa ulo dyan, lahat ng mga bansa. So ibig sabihin, wala po tayong pinipili kung sino po ang nagsisharean sa salita ng Panginoon. At responsibility po natin yun. Alam po ba natin mga kapatid, yun ano po tayong responsibilidad? O kinakalimutan natin yung responsibilidad na yan? Ibig sabihin, share all the nation po. So lahat po ng mga bansa ay kailangan po nang share mo sa tanong Panginoon. Basta paglabas po natin, lahat po tayong pipiliin tao. Either na siya yung mga, pero yan naman, di magkaroon po tayong knowledge ng gusto ng mula sa Panginoon. Kasi one time kasi, nag-evangelism po, nagkandag pa ng evangelism sa Gate 5. I think Pastor Mike yata yun, na kaya lumapit po sa kanya na isang lalaki. Okay, na maraming tato. Okay, pumunta po sa church, sa harapan po na pinaupo. Gusto ko naman sa ating pong pag-share sa kanang Panginoon, pagbabahagi po ng gospel, ay gamitin po natin yung ating kaisipan na nagmumula sa Panginoon. Kasi po yung lalaki na ibigtan po namin galing po sa evangelism, ay iba po pala ang motibo. Actually, nabudulan. Pati ko lang kung alam na ibadalan to. Alam mo event to. Nabudol po sila on that time. So hindi po ganun kadali ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Yung pong mga alagad bago po sila mabas, bago po sila umayo, nanalangin muna sila eh. Sabi na, pag muna kayong alis, manatili sa Jerusalem. So yung po ang ginawa nila. So bago sila lumabas, hinintay mo na yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. So nag-pray lang sila, nag-pray for protection. Nag-post na po sa atin din po. Ipag-pray po natin na tayo po. Na maunawaan po natin, ako pala ay mayroong responsibilidad sa aking kapwa-tao. Parang nagutan ko pala sila kung sila mapahamak. Kasi di mo po pwede na yung hindi mananampataya, sila mangangal sa hindi mananampataya. Ano si makakila sa Panginoon? Tayo po ang gagamitin nun. Kaya dapat tayo po, lagyan sa ating isip, responsibilidad ko sila. Pag sabi ng katabi, responsibilidad ko ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Responsibilidad niyo mga kapatid. At laging tatandaan, ang unang ministry po natin ay ating pamilya. At isa sa dahilan kung bakit hindi po tayo nakapag-imbita, based on aking experience po, sa dating trabaho, for how many years pa ako ng Kristiyano, pero hindi ko po sila kayang imbitahin sa loob ng Diyos. Hindi ko po kayang magbahagi ng salita ng Panginoon sa kanila. Tanong, bakit, Brother Raymond? Bakit hindi mo nagawa? Anong problema?
Hindi po kulang sa alam. Kasi ako tutulong ko ng Bible study. Nag-preach na nga ako that time eh. Isa po sa kulang, ito po. Hindi po tayo naging mabuting halimbawa sa kanila. Amen? Kaya tayo nahihirapan na magbahagi ng salita ng Panginoon dahil tayo po mismo ay merong pagkukulang. Kapag tayo pa nagbahagi sa salita ng Panginoon kaligtasan, gospel, babalik sa atin yun, ikaw nga dyan eh. Diba? Kasama kita kahapon. Diba? Nangungupit ka? Diba? Diba, Brother Raymond? Ikaw naging pag-usap sa mga engineer para magbigay ng under the table para ma-approve yung project. So tapos ngayon si-share ka sa akin ngayon ng kaligtasan. Teka, sandali muna. Paano kita paniniwala kung ikaw mismo ay sumusunod? Isa po yung sa dahilan mga kapatid. Kung bakit natin kaya magbahagi ng salita ng Panginoon sa loob ng ating pamilya. Kahit ako mismo, hindi ko pinaniwala mga kapatid ko. Kasi nakita na sa akin dati yung pagkatao eh. Yung pagkatao. Kaya ginagawa ko sa ngayon, ako hindi ko titigil. Pray, pray, pray. And time will come. Babaguhin ng Panginoon ng kaisipan. At least, nagawa natin yung ating parte. Eh kung di natin ginagawa yun, yung pagkatao mga kapatid. Diba? Baka mamaya, sabi ni Pastor Salia, matagang Kristiyano sa kumpanya, baka ngayon hindi pa alam na Kristiyano ka rin. Tayo ba ay naging mabuting halimbawa sa ating kapaligiran, sa ating tahanan, sa ating kapitbahay, sa ating eskwelahan, estudyante, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho? Tayo po ba ay naging mabuting halimbawa? Kung tayo po ay hindi po naging mabuting halimbawa, kaya hindi tayo makapagbahagi ng salita. Dito pa papasok yung mga kapatid. Na kahit hindi po tayo marunong sa salita ng Panginoon, lack of knowledge po tayo sa salita ng Panginoon. Makita lang po na sa atin mismo. Yung tatawag yung living testimony po, yung pagbabago. Kahit hindi ka na magsalita, kapag nakita po mismo sa ating buhay po, sila na magsabi, ay Kristiyano ito. Ay born again ito. Kasi bakit? Nakita sa buhay po natin eh. Pero kung ito kayo hindi mo makita, malabo po na mag-share tayo sa atin. Kaya dapat po tayo po mismo. Tayo po mag-share sa Panginoon, tayo po mismo ang babago sa ating buhay. Para sa gayon, tayo po ay malayang mapagbahagi ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao. So wala po tayong pipiliin. Either squatter ng puntahan po natin, nakakatakot ang kahit nang ikay mag-isa na lang, nag-evangelism, nagbibigay ng trust giving, okay lang po yun. Kasama mo na ng Panginoon eh. Diba? And time will come, meron kang timpala po yun. Sabi ng Corinthians, our labor is not in vain. Hindi po nasayang lahat ng pagpunan. Sa ngayon, wala mang bunga ating evangelism, okay? Time will come po sa biyaya po ng Diyos. Through prayer, gamitin po ang buhay ng bawat isa. Kaya sabi, it is our responsibility. Pwede mo it is responsibility na lang eh. That our, ba't isinama ko pa aking sarili? Ba't isinama ko pa kayo? Kasi lahat ito yung responsibility po natin. Ay doon tatandaan mga kapatid. Ano po? At sinabi ni Jesus, yan po, parang verse po yan, humayo kayo sa buong mundo at iparal magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasang palataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusan. So ibig sabihin, sa ating mong pangaral, kapag meron tumanggap sa atin, sa salita ng Panginoon, ay kailangan po din silang mabautismuhan, okay? At sila po hindi mapapahamak. At kung ayaw naman nila, ay meron pong nakalaang parurusan sa kanila. Ang gusto makita natin dito, at least ginawa po natin ating parte. Sa ating pamilya, like po sa akin po, nung naganda po ng Bible study sa Bilangonan, sabi ko, ate, pabalik ko next Sunday, magsising ko ng problema. Pagdating ko nun, sa sigalan ng Bilangonan eh, ito sa Bilangonan. Pagdating ko yung parang, di ba sino po dito dating lahat ng tayo galing sa Katoliko, di ba? Yung ate ko, meron pong frame na malaki. Yung karate ng ganito. Ng Arpelina. At meron pong picture ng
Virgin Mary. Okay. So pag ito yung pinupunasan niya. So ano yan? Di ba natin ka? Di ba meron tayong Bible study? Kaya pinupunasan ko yung ano? Yung... Sabi ko, hindi po yan. So hindi po yan ang inaano ko ngayon sa ngayon. So ganito man, hindi niya pinalalaan. Sige, tapos kasama nag-over kami. Baka pwede maganda yung Bible study sa kanila. Okay. Sabi hindi kasi mga devoto kami. Devoto yung pamilya daw niya. Yung side ng bayaw ko. Sabi, okay. Pero hindi po ako hindi po ako tumitigil na ipag-pray po sila. Kasi doon po ako bunga eh. Doon po ako galing sa panalangin. Pero kung titigilan po natin yun, wala. Panagutan po natin sila. Pero kung tapos na po lang natin ginawa, nag-share tayo, pero wala pa rin. Okay, pray na lang po tayo. Pray na lang po. Pangalawa po, Mateo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalang nanangkalat, paano kayo tumapapalat muli? Hindi ba ulit ng kabulang, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng salibutan ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. What I mean is tumakit. Father Raymond, di pa ako marunong sita ng Panginoon. Father Raymond, bago lang po ako mananampalataya. Bago lang pong matin ng Bible study, Sunday service. Pero gusto ko po na mag-share sa tarang Panginoon. Sa anong kapamaranan? Ayun, tayo po ang maging ilaw nila. Kung ba tayo po ang maging mabuting halimbawa. Dapat doon po itago yung ating pagiging isang Kristiyano. Ipangandagan po tayo na tayo po yung Kristiyano. Kasi kung tayo pililihin po na tayo po Kristiyano, yun po ang kapamanang kaawal para mapigilan po ang pangalan sa tanang Panginoon. Kasi ay, okay lang gumawa ng kasalanan kasi hindi man alam na Kristiyano ako eh. Ay, okay lang gumawa ng under the table kasi hindi man alam na Kristiyano ako eh. Pero alam ng Panginoon, nakita ng Diyos. So wala po nakatago. Lahat tayong naitago sa ating Diyos na buhay. Ay, pangalawang puntos po natin. Why we have to take the responsibility? So bakit kailangan ito? Ay, because it is the power from God to give salvation. Sa ating pag-share sa tampay, hindi po tayo yun. Tayo po ginamit ng Panginoon. Bakit? Ito po yung kapangyarihan na bibigay po ng kaligtasan doon po sa mga taong nawawala. Sa kaya natin tanggapin ito, natin gawin yung responsibilidad na ito na nakaatag po sa ating mga balik. Bakit? Kasi kaligtasan po ito eh. Kaligtasan po ng mga tao na tiyak magpunta po sa impyerno. Roma chapter 1 verse 8. Una sa lahat, ipapasalamat ko sa aking Diyos sa pamamagitan sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. So, ako ba na Rizal? Sa mga taga-Roman po yan. Ang pagkasinamahan sa kumbaga yung kailan pananampalataya ay nag-ano. Ate gawa mong ate. Gawa yan eh. Tama ba? Ano gawa? Because it is the power from God to give salvation. So, ibig sabihin po, ang pangal po ay kapangyarihan po nagdadala po ng kaligtasan sa I think parang po yan, the verses na nalagay ko dyan. Ibig sabihin po, saan pong pangaral po? Ito po ay hindi po galing sa atin. Ang pinagmalagsabat, yung design po ng ating mga puso, doon po sa mga tao. Kaya dapat di po tayo maiiyak na mag-share. Kasi ang dala mo ay kaligtasan. Pangalawa po, because we are the ambassador of Christ. Ayan. Alam po ba natin mga kapatid na tayo po yung mga sugo ni Kristo? 2 Corinthians 5:20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Sa mga Corinthians pa nakita mga ano. Kasi mga Corinthians po is full of knowledge, pero gumagawa po ng mga kaya pa po sila mga carnal Christian po. What I mean is, ibig sabihin, alam nila ang katotohanan, alam sa talang ng mga Christian po sila, pero gumagawa po sila ng kasalanan. Namuhay pa sila sa kasalanan. Pero gusto makita tayo po mga ambassador of Christ.
Kayo po ay mga ambassador of Christ din po. Hindi lang po kami. Hindi lang po ako ang tapagturo. Sabi niya, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Please makibahagi po tayo sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Because we are the ambassador of Christ. Tayo po yung mga manggagawa ng Panginoon. Tayo po ang mga manggagawa po na walang ginagawa. Wala namang manggagawa na walang ginagawa. Lahat ay nagkatrabaho. So dapat magtrabaho po tayo para sa upasan ng ating mahal na Panginoon. At tayo po magandang para yung mga tao lang kung pagkakala sa Panginoon ay muling manumbalik. Magkaroon po ng reconciliation po. At tayo yung tagapamagitan sa tulong ng kapangyarihan niya. Hindi po galing sa atin. Napatry, sir. Because our world is getting worse. 2 Timothy po yun. Chapter 4. Kay Timothy po yan. Kaya dyan po lumalabas na. Pangaral mo sa tanang Diyos, pagsikapin mong gawin yan, napapalang ng hindi. Himukin mo at pagsabi ng mga tampalakasin ng kanilang loob sa pamamagitan ng matagang pagtuturo. So, ang panahon po natin ngayon ay nakita po natin na pasama po ng pasama. So, marami na po mga, even the Christians, ay sabi nga natin, ay natatangay na parang bumabalik po sa dati ng kalalagayan. Sa dati ng pamumuhay. At marami mga Christian ang nadadaanan po ng kaaway. At even the Christian po, sabi nga dyan, sabi ni Pastor Sally Nakala, di ba? Na kung bakit na mga tao kayo sumampatay, dahil nabulag ang ng isipan ng salibutan. Bagay sa atin yung mga Kristyano. Talagang natin man sa hindi, masaya itong pakinggan. Kahit hindi tayo makalabas. Kahit hindi tayo magawin responsible na yun. Kasi maging tayo man ay binulag na po ng salibutan. Amen? Bakit po? Kasi mas marami po tayong panahon sa mga bagay-bagay sa salibutan. Gadgets. Cellphone. Diba? Trabaho. Yung gawa ng Panginoon ay parang hindi natin pinaparagahan. Yan dala natin kaligtasan eh. Kasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, napapalang hindi, pagsikapan mong gawin yan. Magturo ka mayroong pagkatsagaan. Kahit matigas ang tinuturan, okay lang. Magturo ka pa rin. Bakit? Salvation yung kaligtasan yan eh. Daldal mo eh. Daldala natin. Lagi ito mga kapatid ko, it is our responsibility to share the gospel po. Mahalaga po yan. Pagdamrat mabuti mga kapatid. Pangatlo, we need to continue sharing the gospel and making disciples. Dito mo po kasi yung pang unang puntos po at pangalawang puntos po natin yan, it's all about sa atin po yan. Kung paano po tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Okay, kung pa tayo hayo, ayan po yun. Kung paano yung po ng puntos. So ngayon, papasok pa sa disciple na tayo. Ngayon, handa pa po tayo mag-disipulo. O handa pa tayo magpa-disipulo. O ngayon, paano tayo maging disipulo? Diba, sabi ko yan, diba yung, yung sabi ni Pastor Sana ka, magkaiba yung belief and followers. Tama po yun. Kasi yung tinawag po ang mga 12 disciples, naniwala sila at sumunod sila sa Panginoon Jesus. Kaya nagsimula mag-minister yung ating Panginoon Jesus for almost 3.5 years, kasama niya yung kanyang mga disipulo. At dahil parang kasama niya, yung mga disipulo, kaya yung 12 disciples, yun ang kanyang isinugo para mag-disipulo din. Kaya kung sa atin, like for example, sa mga tinutan discipleship nila, Pastora, Pastor Joshua, kayo ang susunod na generation na magdidisipulo. Kaya kung sino-sino kasama palagi sa gawain, siya yung papalit sa iyo. Siya ang susunod na magtuturo.
Ayan po, we are responsible to make them as a disciples of God. Gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So after that, naman tayo po'y humayo, anong gagawin na natin? Una, kay Jamal, what's the definition of discipleship? Disciples. Literally, learner. Natututo. Madaling matuto. And he knows one who follows another teachings. Kumbaga, sumusunod siya sa panbagong turang. Pinagsusundan niya yung nagtuturo sa kanya. He was not only a learner, o hindi lang natututo, he was also adherent o sumusunod doon sa kanyang mentor. Imitators of their teachers. Yan po ang apat na quality ng isang discipleship, ng isang disciple. Kumbaga, kung sino ang disciple mo, dapat ikaw din yun. Kung sino mentor mo, yung disciple mo, ikaw yun. Di ba? Kung mapapansin po natin sa binasa po rin kanyang verses, hindi po nagtawag ang Panginoong Hesus ng ibang tao. Kasi bakit? Kasi sila yun eh, yung 11 disciples po, 11 disciples para yung kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang pangaral. Hindi siya umugot ng ibang tao. Hindi siya umugot ng ibang mentor. Kundi kung sino mismo ang nagturo, siya rin nag-guide sa kanyang disipulo. Kaya kung ang ginagawa ng kanyang mentor, ito rin ang ginagawa ng kanyang disipulo. Kaya kung tignan po natin, wala pong pagkakaiba ang ginagawa ng Jesus Christ at ng mga disipulo eh. As a disciple po, dapat we are imitators of our teachers. Like for example, Pastor Joshua. Kaya nga sila sumikat na turuan tayo eh. Bible study. Di ba, dapat sa Bible study, dapat nag-create na tayo ng mga bago. Ng mga... Kasi hindi man habang paano, magkakasama tayo eh. Tama po ba? Hindi habang paano nandito sa divine. Hindi habang paano nandito sila Pastor Joseph to guide us. Yeah? Pero willing sila magturo. Ngayon, sino ang willing paturo? Ang dalawang disciples nila, oh. Friday, Saturday, magkaiba pa ng araw, magkaiba pa ng oras. Sino ang willing magpaturo? Sabi ko sa bayan daw, tama po. Kaya sabi ni Pastor Sally, bakit sa Biblia po? You must deny ourselves. Di natin kaya magdisiplo kung tayo mismo, di natin kaya ibaba ang ating sarili. Kung di natin kaya magsakripisyo ng oras, panahon. Sino ba kayo? Sino ba ito? Sino ba kayo para paglaanan ko ng oras? Pero because of love, compassion from God, nagagawa po namin na magbahagi po sa tanapan kahit na napakahirap sumunod ng tinuturuan. Kahit na napakatigas ng ulo, okay lang yan. Tayo welcome naman eh. Meron kanya-kanyang pala ng paglago. Tuloy lang. Huwag kang bibitaw, Brother Raymond. Kaya mo, ginusto mo yan eh. Di ba? Tsaga-tsaga lang. Mayaman. Pwede ba binangonan po? Tsaga-tsaga for how many years? Talag-tsaga. From Sunday service, hindi ko pala sa inyo. Ang hirap ang pag-ano ba ito rin ko. Mahirap po, pero masaya. Amen? At hindi po maranasan kundi po kayo sasama. Kaya, hindi ma-experience kasi kaya namin kung lagi lang po kayo nakaupo dyan sa upuan na yan. Di ba, remember po nung nagpa-atal ko si Pastor, taas pa mga kamay! Nagtas ba kayo mga kamay? Diyos na po lang kala. Sino gusto sumama sa evangelism? Panaginit daw, panaginit. Gusto sumama ko, sandali, Brother Raymond, may lakad ako ng pamilya ko. Sunday ngayon, Brother Raymond. Kaya hindi po sumama, masarap po na may kabahagi po sa paghihirap ng Panginoon Hesus sa pangalan ko. Kasi kaligtasan po, dala-dala po natin. Batay mahit, batay matang. Doon tayo galing eh. Eh, wala nag sa atin. Wala nangaral sa atin. Wala nagturo sa atin. Wala nangulit sa atin. Doon tayo kaligtasan? Wala.
doon tayo sa impyerno. Pero praise God, mayroong mga manggagawa na nagtatigal sa atin. Di ba? Kapatid, kaya sama-sama din pag may time. Huwag po sa ng church. Hindi po tayo tinawag para dito sa church. Ito kay para sa spiritual growth lang po natin. Mas kailangan po tayo sa labas, maraming tao po. Kailangan ka ng kapatid mo, kapatid. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ako ng kapatid ko. Sa Colgate, sa dinawanan. Anong gagawin ko? Ipapag-pray ko na lang sila. Malayos na Brother Raymond, ipag-pray ko natin. At least meron tayong ginagawa. Mahirap din, nandyan na nga, pero wala pa ginagawa, pananagutan natin yun. Pero kung ginawa natin lahat ng yun, pero di tayo niniwala, tapos tayo. Pero just pray pa rin. Okay? Ano pa? Letter A. So, ito po, sa ating pag-umpisa ng pagdisipulo, okay, paglabas natin, habang mamaya, meron tayong evangelism, thanksgiving, okay, may natin na imbitahan. Dapat patanggapin po muna natin siya sa ating Panginoon. He must believe that Jesus Christ is the Lord and Savior. Patanggapin po natin na kung sila po ay willing nang tumanggap sa Panginoon. Pero kung hindi, huwag nating pilitin. Kasi mahirap yun. Uy, tanggap naman tayo, pero ayaw niya. So hindi bukal sa loob niya magtanggap. Sa po sa kapamaran sa unang pagdisipulo po natin, ay pagkita tayo tumanggap sa atin, patanggapin kagad na si Jesus Christ is the Lord and Savior. Kaligtasan, Roma 10:19, ano po sabi dyan? Ito pa ang isang tanong ko. Kung tanong, hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel nung paman ay sinabi ni Moses, gagamitin ko ang mga taong di man lamang ang isang bansa upang kayo hindi. Gagamitin sa mga bansang upang kayo'y galitin po. Kung ba yung mga bansang walang upa na bakit? Kasi mga Israelita po dyan, di ba, hindi tumanggap sa salita ng Panginoon. So, kumbaga yung mga Gentiles na tawag po, and we are the Gentiles po, tayo gagamitin ng Panginoon para sa mga taong yun. O tayo gagamitin ng Panginoon para sila na makatanggap yung po ng kaligtasan. Hindi para ingitin sila, bawag po ng sentiyerno, kami ba hindi? Hindi po ganun. Kung may tayo po gagamitin ng Diyos, i-disciple po natin sila. Ano po? Para maging sila makatanggap yung po ng salita ng Panginoon. Kaligtasan, Roma 4:24. Hindi pa din sila itutuloy din tayong matuwid dahil sumasampatay sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. So, kailangan pa natin silang patanggapin. Dapat manampalat sila ng Jesus Christ ay namatay po at muling nabuhay para sa atin po. At magawa lang po natin yan kung tayo po ay magtutulog sa kanila. Kasi kung di pa tutulog sa kanila, ansasampan tayo. So, kailangan natin mag-disciple din. Ano pa Teresa? He must be baptized. Okay. So, dapat din silang baptismuhan. Pagtanggap at naunawaan nila yung kaligtasan na nagpunta sa Panginoon, so baptismuhan po natin sila. And then the Father, the Son, the Holy Spirit. So, ano pa rin po yan, kunawal sa Matthew po yan. Sa tipong verses po yan. Kasi nung sabi pa rin, ipangalan ng tanong gawin sa mga alagad at bautismo mo sila. Pero yung pang bautismo, hindi po rin na baka namin nasindapat sa iba. Baka iba, bautismo, ginagawa pa siya ng kaligtasan. So, kapag hindi ka na bautismo, hindi ka ligtas. E paano naman yung namatay ng tulisan sa sa krus ng Kalbaryo? Hindi na bautismo yun. Yeah. Pero merong pagkakataon, at siya willingness na gusto magpabautismo. Isa po sa tulong sa akin, sa T40. Okay, sabi niya, kapag yung tao ay gusto magpabautismo, di ba sa atin ang pinakal natin na ano yung tawag ito? Kapag water baptism na tawag, minsan anniversary, minsan family day, pinag-conduct ng water baptism. Pero kung yung mismo yung tao mismo, okay, Brother Raymond, naunawaan ko na ang Panginoon sa namatay para sa akin. At tinatanggap ko siya as Lord and Savior ng aking buhay. So, pwede ba ang bautismo na? Pwede. Kaya ba ng swimming pool? Sa po sa T40 po namin. Sa po sa itutulong T40.
As long na yung tao ay gusto magpabautismo, bautismo po na. Huwag po lang hadlangan. Okay, tripan natin naman sa verse sa ano, sa medyo mahaba pa. Pangapat na natin. We need to continue sharing the gospel and making disciples because we are responsible to teach them how to obey. Yan. Diba? Balikan ko ulit. Nakakuha ka ng imbita, kaya sabi mo dito eh. Yung pagkatapos mag-imbita, di naman siya tapos na. Hindi po. Meron pa po tayong gagawin. Anong gagawin natin? Turuan po sila kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pa din hayaan na lang yan na nakatanggap na, okay, tapos na ako sa iyo. Nagawa ko yung party ko, bahala ka sa buhay mo. Bahala kang magana sa kaligtasan mo, basta nagawa ko rin sa akin. Hindi po ganun. Ayun po sa atin, we are responsible to teach them how to obey God. So turuan po natin sila kung paano sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Kaya sabi mo, itong tayo mismo nag-share, tayo mismo disipulo. Kaya tayo mismo na merong, kaya sabi kung passionate heart eh. Kapag tayo pwede nagkaroon ng burden talaga, na tayo mismo gagamitin. Hindi pa pwede na, sabay, Bollywood, sabi nga, walang kakayanan. So, dalhin mo yung mga tutulong Bible study. Kasi paano man nila malalaman inuutos ng Panginoon kung di sila makapakinig? Diba? Kaya sa pag-inig, doon nag-umpisa ang pananampalataya. At doon natin nalalaman ang utos ng Panginoon. Kaya tayo mismo ang gagawa eh. Tayo mismo ang disipulo sa ating inimbitahan. Kasi di ba pwede, na kung ang ginagawa ng Panginoon, ay ibang gagawin mo. Magkasagot ka ng Panginoon Jesus. Kumbaga, kung anong ginagawa ng Panginoon Jesus, as disciples, as a follower of Christ, mga kapatid, we are followers of Christ. Amen? Tekasunod na tayo ng Panginoon Jesus. Praise God, sa lang tatlong sumagot ng tekasunod ng ating Panginoon Jesus. Pagparahin mo kayo ng Panginoon. Ba't ayong tanggapin yung responsibilidad na yun? Ang hirap ba, mga kapatid? Tamang mahirap to talaga. Kasi nga, you must deny yourself. So, dapat nagpapahinga ko yung balang, meron pang evangelism. Ba't may thanksgiving pa, mamayang hapon. Yan pwedeng sa another day na lang. Wala, kailangan na eh. Kasi ang mundo rin pasama ng pasama eh. So marami pong mga ngaral. Sasabing kulto lumalabas po. At maraming mga Kristyano rin po na iba na pang pinapangaral. Mayroon po mga Kristyano pinapangaral, puro prosperity gospel. Di natin siya tuturuan sumunod. Kung paano yung imbita natin, okay, ikaw nang bahala sa kaligtasan mo, tapos na ako sa'yo. Naimbita na kita. Ganun ba yun, mga kapatid? Hindi po. Tayo po mismo yung guide nila. Ay? Atresan, Atresan. So, how can they learn to obey God? So, paano ba sila matututo na sumunod sa Panginoon? By hearing the Word of God. So, ibig sabihin po, meron ka naimbitahan, meron malapit na Bible study sa kanyang tahanan, sa inyong lugar, sa lugar niya. Wala, sister, sama ka sa akin. Atin po tayo ng Bible study. Amen po ba? Pastor Gina, Sister Josie, malapit na pa sa karangalan. Meron pa sa karangalan, gate 2. Gate 2 po kayo? Gate 1. Gitna. Okay. Meron po sa karangalan, gate 2. Meron Bible study doon. Sama mo sa Bible study. Sa women's, di ba? May women's. O sama mo sa women's. Ganun po yung pag-isipo. Ikaw mismo mag-guide doon sa inimbitahan mo. Dapat kasama ka palagi. Hindi pwede, oy, ito meron Bible study, ikaw muna umatin. Hindi po ganun. Kung sino nag-imbita, kasama mo palagi sa gawain ng Panginoon. Ikaw mismo mag-guide sa Kanya, hindi mo hayaan. Kasi kaluluwa yan eh. Right? Pangalawa, by reading the Word of God, turuan po natin sila magbasa ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Hindi puro tagapakinig lang. Okay, tagapakinig, tapos basa. Okay. O, brother, sister, pag-ibasa nga po ito. Devotion, pag-ibig ng devotion. So, anong gawin? Matututo po yan sumunod sa salita ng Panginoon. Sa kalooban po ng Diyos. Pag nagbabasa siya, nakikinig sa salita ng Panginoon. By keep on attending church activities.
Isama mo sa mga gawain ng iglesia. Sunday service, prayer meeting, ano pa? Other fellowship, basta related sa gawain ng Panginoon. Yung nga lang, mayroon dito, baka may ikaw nag-imbita, ikaw yung walang desire na sumama sa gawain. Baka mas nauna pa yung dinala mo kaysa sa iyo. Diba, masakit ang tanggapin yung pang katotohanan. Kasi bibigyan ko eh, merong nauna, merong nahuhuli. At merong mga nauna na nahuhuli. Bibigyan yun. So makita natin dito, kung ikaw mismo, kung ako mismo nagdala, bakit meron akong nagdala, nabitahan, tumanggap sa akin, ako mismo magagayit sa akin. Dadali mo sa lahat ng gawain. May kasama ka. Yung Bible study dito. May prayer meeting dito, sama ka. Pero naibigtan mo, wala ka nang ginawa. Di ba? Nakalungkot ka mga kapatid lang. Sa tingin po ba natin, yung gumamit ng Panginoon ginagawa po natin. Napakalagang po mga kapatid. At lagi po tandaan, meron pa, ang pag-share po ng salita ng Panginoon ay may pong gantimpalang korona na naghihintay po sa akin. Ano po? Yung pong tinatawag na crown of glory. Crown of rejoicing. Natin kagalakan mo na magdala ng kaluluwa sa panan ng Panginoon. Natural mong dalhin, tuturuan mo siya. At yung corona po yan, di ko alam kung nilagay mo dyan. Hindi natin nilagay. Ano pwede? Mga 5 or 6 na corona po ang matatanggap po ng mga Kristiyano. 7 bawal piso. 7. At may magtatanong crown of soul winning. Ibig sabihin po, sa isang kaluluwa na dala mo sa panan ng Panginoon, at tinuruan mo, at naging kagaya ng Panginoon Jesus, at yung kagaya mo, meron po yung corona. At yung corona yun, ang Diyos mismo ang magpuputong sa ating ulo. Welcome, my faithful servant. Ginampanan mo ang pagiging isang Kristiyano at tagasunod ko. Hindi ka natin sa loob ng divine family sa loob ng nakaupo lang. Lumabas ka, humayo ka. At yung nahayuhan mo, tinuruan mo rin. Hindi gagamitan. Ako po'y bunga po ng pangungulit. And praise God na naman. Kasi kung baga natutunan ko, naituro ko naman to. And praise God, dahil sa naituro ko, nagagamit ngayon. Parang notation lang po eh. Kung mahalap po natin, remember po, Joshua. Joshua po. Ang generation po ni Joshua, after nung po ng kanyang kamatayan, wala pong sumunod. Puro natalo po sila sa digmaan po. Kasi hindi sila nakain. Kung bakit hindi nag-disipulo si Joshua nang susunod sa kanya, naging katulad niya. Di ba namatay si Moises? Naging kapalit niya si Joshua. Doon, tumigil na po yun. So wala nang sumunod sa generation ni Joshua. Kaya, ang time, ang mga Israelita na ipag-usap direct sa Panginoon. Hukom po, basahin po sa Hukom. Chapter 1 or 2. Ganun po yun. Pataas, talaga po yun. So after ng mga Joshua, wala na po nagipag-usap sa Panginoon. Kaya ang Israelita, direct na silang nagipag-usap sa Panginoon. Para sa atin yun po. Kung tayo po ay hindi po magdidisipulo, kung hindi mag-share sa atin ng Panginoon at magdidisipulo po, sinong papalit na relasyon po natin? Like po sa mga ministry, sa ministry sa couples, dapat ngayon pa rin meron na kami nakita at napapalit sa atin. Kasi tayo welcome, di habang pa rin magkasama po tayo. Sa mga leader, sa mga Bible teacher, hindi po habang panahon, nahawak nyo ang tinuturan nyo ngayon. Sa mga Bible study yung nahawak mo, hindi nyo habang panahon kasama nyo ako na magpuro sa inyo. So kailangan mag-create ng panibago. Kasusunod na relasyon. Para kung sakala ko, sa ibang lugar naman ako. At yung naiba ko, yun naman ang magpapatuloy. At yung mga tinag, yun din ang magpapatuloy. Kung baga salin lahi po, para hindi natin tigil ang salita ng Panginoon, pangalan sa ng Panginoon. Amen? The challenge, are you willing? Willing po ba tayo na sumunod? Mahirap. Kasi sabi ko sa inyo, masarap po. Dito sa Panginoon. Yan. Kapag katulad po tayo ni Isaias. Sino susubukin ko sa Isaias? Here I am. Ako na lang. Ako ng Panginoon ang sugo mo. Ganun sana. Ganun ng mga church ng divine. Minsan nagantay yung puso kong gano'n. Ano? Mga kapatid.
Kaya minsan, pinapatigas natin ating puso, ano? Kinakausap tayo ng Panginoon, pero parang wala lang. So, ang conclusion po, we need to continue sharing the gospel and making disciples because it is commanded by God to every Christians. It is our responsibility to share the gospel to all nations. And we are responsible to make them disciples of God. And we are responsible to teach them how to obey God. So sa pamagitan po yung apat na puso po yan, ito po dalawa, into action po tayo yan. Gagawin na po natin yung dalawang natutunan po natin sa last 2 Sundays po. Do you accept the challenge? Tayo po tayo lahat, mga kapatid, at manalangin po tayo. Sige, let us pray once again. Hallelujah. Amang banal at kakila magpansalat sa mga ito Diyos, kami po ay nagpupuri po sa gumulit sa isang pagkakataon na kami po ay pinalalahanan sa pamamagitan po ng yung mga salita na base po sa iyong pinag-aralan na bilang isang Kristiyano, kami po yung inutusan at ipinalaga para ibahagi po ang mga salita doon po sa mga tao na walang pagkakilala sa inyo. Doon po sa mga taong tiyak na kapahamakan ang kanilang pagtunguhan. Doon po sa mga tao na ang kanilang pagtunguhan ay yung pong impyerno o Diyos na walang hanggang pagdurusa ang naranasan nila o God. Panginoon, salamat dahil din po kayo. At ilagay po sa inyong mga puso, sa aming kasipan, we are responsible Christian o God. Hallelujah. Kami po ay mayroong pananagutan na ipangaral ang iyong mabuting palita doon po sa mga taong walang pagkakilala sa inyo, Diyos. Lord, give us the strength, courage to share the word of God. Hallelujah. Sapagkat ito'y kanyang kapangyarihan na nagdadala ng kaligtasan sa mga tao, Panginoon. Lord, send us, God. Hallelujah. Tulungan kami, O Diyos, na magampanan po namin ang pinapagawa mo sa buhay po ng bawat isa. Hindi po na ito para sa wala lang, O Diyos. Kami po ay mayroong responsibilidad. Especially sa mga kamag-anakan po namin na wala pang pagkikilala sa inyo, God. Sa mga pamilya po namin, sa mga anak po namin, sa mga asawa po namin, sa mga magulang pa po namin, sa mga kapatid pa po namin na wala pang pagkikilala sa inyo, God. Lord, ipinakita po sa amin na empyano po ng pagtungo. Salamat at Diyos. Dahil niyo po ang mga salita mo, kayong pinapalalahanan na bilang isang mananampalataya na kami po ay merong tungkulin o Diyos. Responsibilidad na magbahagi ng salita ng Panginoon. Patawarin kami ng Diyos kung kami po minsan ay pinapatigas po namin ang mga puso. Na kahit kayo pinangungasat na po sa amin, ngunit ang puso po ay pinapatigas. Lord, para kami tugan isang pusong laman. Isang laman na handa magpaturo, magpatuwid sa inyo, Diyos. Tulungan kami, O God, na kami gamitin mo bilang instrumento. Marami pong tao, O Diyos, na nangangarap pa ng kaligtasan. Ngunit kami, O Diyos, ay walang ginagawa. O God, hallelujah. Kayo po ang mangusap po sa buhay po ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga pangunawa, O Diyos, ay mga mata na makita po namin. Ang hirap na danasin nila, O Diyos. Hirap na magpawalang hanggan. Kaya Diyos, salamat po sa umaga ito. Salamat po sa mensaheng pagpala mo sa buhay po ng bawat sa nawa. Ito po ay hindi po mawalan ng kabuluhan. At ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan, O Diyos. Kapangyarihan na kita mismo sa pang-araw-araw po ng pamumuhay. Kaya Diyos, sa umaga ito, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalang pagsamba, sa Panginoon Jesus. Labag sabi na, Amen.